Ay, oh my God! This is my first time to share my life, my first ever video na mag-upload sa YouTube. I would like to share my journey sa aking cyst removal sa left area. It took me 4 years bago siya natanggal. Thankful to God na walang nangyari, walang masamang nangyari sa akin. For 4 years, or I don't know how many years, na carry ko ang, na cyst. Well, it started when I visit my mother-in-law in Baguio. She asked me if I'm pregnant or what, and then I told her na, no, I'm okay, I'm not pregnant, it's just normal. And then, syempre, as know my body, way back college, I was bloated every time I eat, or lagi na lang pag umuwi, mataba, parang ganun. And then, when my husband, he was my boyfriend that time, nagpa-check up siya, and then it took me courage to pa-check up also, kasi may kasama ko sa pa-check up. And then when the attendant do ultrasound sa tiyan ko, may nakita siya, but she did not told me anong meron. Kasi wala siyang authority, wala siyang right, no, inform. Ang doctor lang ang magsasabi sa akin kung ano yung meron sa tiyan. And then, the doctor recommend me, when the doctor read the result, there's a large mass inside my body, my tummy, and she recommended na magpa-CT scan to make sure what is inside of my tummy para ma-determine kung saan din siya nakadikit. That was December, I guess that's 2021, if I recall. Nung nagpa-CT scan ako, first, hindi, klaro siya, pero nagpa-contrast pa ako, and to determine ata yan, para klaro, mas klaro yung kung saan nag-uugat ang saan nakikita or something, I don't know ano yung purpose ng contrast. And then, nung nakita, parang ang sabi sa akin, nasa siya, parang nasa large intestine. Pero yung result that time, pinadala pa sa Manila para to check saan talaga. And confirm din na sa CT scan pa lang, meron talagang cyst sa tiyan ko. Then, I decided that was January, maybe 2022, if I may recall. That was 2020, January. Basta January. That was January. And I am determined na magpa-opera kasi alleged na sa large intestine ang cyst. Only to find out the result nasa ovary. And then, hindi siya ma-determine kung nasa left or right kasi malaki na ang cyst. So, I need to go to OB na magpa-check up para makita kung saan na
sana area, sa left ba or sa right, na kakonect ang cyst. And then, nung magpa-check up ako sa OB-GYN, hindi ko masyadong naintindihan kasi medical terms and such, so I'm not so familiar with that. And as I remember, ang sabi ng doctor, nasa left area and I need to magpa-opera na that time. But I'm so afraid na magpa-opera that year kasi maybe sa money or maybe I'm just afraid na mahiwa or sa hospital, something like that. And I decided na magpa-second opinion, but that was 2022. I guess 2022, if I recall. Not so sure. No, 2023. It took me 1 year, I guess, bago magpa-second opinion. And then, nung nagpa-check up ako, meron pa rin, para siyang lumiit. I don't know if lumiit or lumaki or what. And then, sabi ng doctor, nasa right. So, ito naman si girl, natakot ko na magpa-opera. Kasi sa left or right, like what? Natatakot ako ma-open yung tummy ko. Ako tiyan, like, oh my gosh. And then, I decided this year. Finally this year. Nagpa-opera na talaga si girl. Nagpa-opera na talaga ako sa aking sis. But before that, I pray to God na is this the time or anong gagawin ko? Give me sign na kailangan ko na magpa-opera. Anong na time ko na ba talaga magpa-opera, Lord? So, that was April, I remember, this year. Nahirapan na ako mag number 2. Oh my gosh. All the saints, I always prayed the CR. Lahat na lang ng santo tatawagin ko kasi ang sakit, ang hirap mag number 2. And then, after eating, oh my gosh, my tummy sumasakit. And then, if I seated long, straight na upo, sumasakit yung likod ko na portion. So, sabi ko, Lord, is this the sign na hinihingi ko? And then, that was May this year. Nag-file ako talaga ng leave para magpa-opera. And then, I asked the doctor first. Nasabihan din ako ng doctor before din operation na this is emergency. Kasi yung laman pala ng cyst is water. And if ever puktok siya, baka may possible na pa-poison ako sa tubig. Sa liquid, sa katawan ko. And then, syempre, natakot na naman si girl. Natakot na naman ako na magpa-opera. Syempre, diba, kailangan na magpa-opera as in emergency and such. And then, ang sabi sa akin ng doctor, kahit saan ka pa magpa-check up, yung sasabihin ng doctor, emergency na yan, kasi ang laki na ng cyst mo. Buti nakakaya mo. Bit-bit yan for how many years. So, yun nga, nagpa-opera ako nung May. And, nakita din sa nakita sa result, nasa left side. Ang bait ng mga doctor sa Baguio. Honestly. And then, yun, nagpagpa-opera ako.
syempre, hulba overload. Nakakatakot, promise. Hindi ko siya masabi na before na natatakot ako. But honestly, I'm so afraid. Totally. Wala akong masabihan na takot ako. Like that. Pero kinaya. Before. Sa video ko. Para pagkakan sila. Lab. Bingi. Sad to say, kahit anong gawin ng doctor na i-survive yung left ovary ko, di talaga nakaya kasi yung cyst nakadikit sa fallopian tube ko at left ovary. Nahirapan na ang doctor kaya natanggal talaga yung left ovary ko, baka may naiwan kung di matanggal lahat ang cyst. And then, nung naoperahan ako, para siyang, yung tiyan ko is bumaba. As in, bumaba siya. Na, sinaksyon kasi yung water, yung liquid. Kaya, parang, oh my God, parang naka-breathe ng maayos yung tiyan ko. But, dahil matagal na carry ko yung cyst, yung liquid, I guess ang katawan ko is nasanay na sa cyst. So, nung natanggal siya, nahirapan akong huminga. As in, I always do like that. Kasi nga, yung tubig na dala-dala ko for how many years? Mga almost 3 liters. Like, what? Imagine 3 liters? As in, yung timbang ko before ako nagpa-opera 65. And then, nung after natanggalan ako, mga 62 na. Like, what? What happened? Oh my gosh, Villa. Grabe. Alam niyo, ang tagal. Ang hirap din pala magpa-opera kasi, syempre, magpa-fasting, kaya hindi pwede kumain. Syempre, kay operahin ka, kailangan mo mag-fasting. And then, how many hours? I guess that was, umabot ako ng 24 hours bago makakain. Kasi paranoid din ako. Pag hindi makautot, hindi pa kakain. Like, old na paniniwala. I don't know. Pero yun talaga yan yung paniniwala ko na if hindi pa makautot or fart, hindi pa kakain. Kaya yun, 24 hours almost, mahigit, lagpas, or what, hindi ko na ma-remember. And then, nag-video din ako, nag-post ako ng mga pictures for my before and after. Well, thanks God, medyo okay na ako. Pasalamat ako sa sign, sa prayers din, na naging okay ako. So, this is just my advice sa mga girls na if you think you're normal, actually, wala akong na-feel. Wala akong na-feel na masakit sa katawan. My monthly menstruation is normal. Not so normal, but kala ko normal. Pero normal siya. And then, advice ko lang, try na magpa-check up kahit walang nararamdaman. And thank God, ang result ng laboratory is, benign.
So, hindi siya cancerous. Yun nga. So, sa advice ko sa mga girls dyan, na sa women, or sino man mga may kapatid, friends, or whatever, try na magpa-check up para sure na walang nararamdaman. Mahal magkasakit, honestly. Pasalamat lang din ako sa HMO ko na nakuha galing sa office. Naka-save din ako, and sa PhilHealth nabawasan yung bill ko. And yun nga, try na magpa-check up kasi health is wealth. Yun lang. So, see you next time. Okay, bye. Charla.